Alright. That's it. Monday to Sunday. Sunday na naman. J-Burn. Gusto kayo guys? Ako okay lang. So ayun. Tapos na naman ang isang linggo. Patapos pa lang kasi Sunday pa lang ngayon eh. So ayun, mabilis lang. Medyo saktuhan lang tayo this week. Kung ano lang pwedeng gawin, ganun, workout, aral, trabaho, ganun pa rin. Tapos, ito lately, ito nga kung ano nangyari sa Pilipinas. Bagyo na, ito ngayon may bagyo. Ngayong Sunday, ngayon sinushoot ko to, binabayo ang Pilipinas. Bagyo sa Pilipinas ngayon. So, kawawa yung lugar natin. So, pinagdadasal natin yan na sana walang mapahamak hanggat maaari. Damage, wag masyadong madami. Maganda nga, wala eh. Pero di natin alam. Kasi, nakaraang mga balita sa Cebu. Lalo na yung sa Cebu, guys. Kawawa naman yung mga tao doon. Yung kasamahan ko dito, taga doon siya. Isipin mo, tinamaan na sila ng lindol. Putik, binagyo pa sila, guys. Kung gaano kahirap yun. Kung gaano disaster. Baga, mahirap mapunta sa ganung sitwasyon guys. Kaya ang iano na lang natin, pagdasal na lang natin sila na sana makabangon na sila agad. Makabangon din agad. Gobyerno natin, tulungan sila. Magagalaw-galaw naman kayo dyan guys. Maawa naman kayo sa mga tao. Hindi yung kubra lang kayo ng kubra. Wala naman kayong tinatanim. Kukuha lang kayo ng pera. So, ganyan. Maawa kayo sa mga kababayan natin. So ayun, let's get back to it. Ang weekly topic natin, Ripso. Paborito ko yung word. Brand ko din talaga yan eh. Kaya yan yung isa rin sa mga motto ko yan sa buhay na only reap what you sow. So kung ano lang yung tinanim mo, yun lang yung aanihin mo, syempre, di ba? Hindi naman pwedeng yung ani ka lang ng ani, tapos wala ka namang tinanim. So, medyo ibang klase yun. Masyado ka ng delusional nun. Kumbaga, nag-i-expect ka ng resulta tapos wala ka namang tinanim. Masyado kang entitled nun. Gusto ko ng resulta pero wala naman akong tinanim. So, wag kang ganon. Hindi yung ganon. Kumbaga, kung anong tinanim mo, kung yun din aanihin mo. Kung nagtanim ka, meron kang aanihin. Ganoon lang kasimple yun. Kumbaga realistic lang tayo dito guys. Hindi tayo pwedeng kumbaga dito tayo sa tunay na buhay na pag wala, kumbaga no work, no pay. Ganun yun eh. No work, no pay. Kumbaga kadalasan ganun talaga. Sa akin ganun ako ha. Ganun yun ng experience ko guys. Pero tingin ko madami, karamihan ganun yung experience. Magandang gawin na lang dyan eh. Magtanim tayo na magtanim para meron tayong aanihin. So, tulad ng for example, kung nagtanim ka ng bad, masama is equals to masama. Diba guys? Napakasimple lang. Tanim ka ng masama, ang aanihin mo, masama. Ganun lang yun eh. Kung gumagawa ka ng masama, ang resulta mo, masama. Kung gumagawa ka ng mabuti, ang resulta mo, mabuti. Ang meron lang karapatan mag-demand ng resulta, mag-expect ng resulta, yung yung mga nagbibigay ng effort, yung kumikilos talaga, hindi yung wala ka namang ginagawa tapos nag-expect ka ng resulta. So, ibang klase yun. Kumbaga, dun tayo na isip na ito, nag-iintay ng resulta, hindi naman nag-e-effort. Kaya, wag ganun. Wag ganun. Kumbaga, hindi tayo ganun. Mas maigi nang magtanim tayo ng magtanim para meron tayong resultang aanihin. Ang pagtatanim naman, hindi naman yan sa dulo, doon ka na lang aani. Ang pagtatanim naman ng effort, ang resulta niyan, along the way, may resulta na yan. Tapos yun yung magiging gasolina mo. Kumbaga, uy, dahil ginawa ko yun, nagkaroon ako ng kahit maliit pa lang na resulta dun sa effort na ginawa ko. Itutuloy ko to.
para mas dumami ng dumami yung resulta na matatanggap ko kasi maliliit na resulta pag nagpatong-patong yan magiging malaking resulta. Yung mga maliliit na effort na pinagsama-sama mo, yun din yun, mapunta rin yun doon sa maliliit na resulta hanggang sa magpatong-patong na hanggang sa maging malaki na yung resulta mo. For example, sa akin, ako, hindi pa ganun kalaking resulta ko, pero kahit papano, may mga resulta ako na maliliit at grateful tayo doon. Ako, grateful ako doon. Ikaw din, dapat grateful ka din sa mga maliliit na resulta na natatamo mo. Lalo na pag alam mong, nagtatanim ka, nag-e-effort ka naman talaga. Diba? Inaabot mo yung pangarap mo. Kumbaga, sa pangarap, sa karir, o inaabot mo yung karir mo, tatrabaho ka, pinag-aaralan mo yung karir mo. Nag-workout ka, nakukuha, kahit pa paano, kunyari, malaki ka, mataba ka, nag-workout ka, naglagay ka ng effort, papayat ka. Ganun lang yun, di ba? Papayat ka na, magiging okay na yung katawan mo, yung health mo, magiging okay na yung pakiramdam mo. Ang kulit nga rin di ba, sa pag-workout. Ang pagtatanim sa workout naman challenging din talaga siya. Kumbaga, talagang mahirap din magbuhat kumbaga, challenging talaga siya. Kumbaga, titiisin mo para maging okay ka din yung katawan mo. After naman nun, kapag tapos mo naman mag-workout, ang sarap naman nung pakiramdam. Tapos, ang resulta naman nung pagka consistent ka sa pag-workout, gagaan yung pakiramdam mo, tsaka ang resulta nun, magiging healthy ka. Magiging mas magaan ka, mas magiging okay yung galawan mo, mas okay yung isip mo, mas klaro ka mag-isip. Kapag gumagalaw ka, magaan. Trabahong gagawin mo, madali mong matapos. Kumbaga, pagka nagtatanim ka ng effort talaga, na-appreciate mo yung resulta. Sa pag-workout, yung effort mo na mag-workout, ang resulta, maganda. Sa career, ganun din. Kapag pinursu mo yung career mo, yung pangarap mo, ang resulta nun, maganda, masaya ka. Diba? So, ayun, ganun. Kumbaga, magtanim tayo na magtanim, tapos, along the way, aani naman din tayo. Di man malaki, pero sa dulo, malaki din yan. Lalaki din yan. Kumbaga, katagalan, lalaki din yan. Ang gagawin lang natin, ang magandang gagawin natin, magtanim lang tayo na magtanim, guys. Eto, maisingit ko lang, ikukwento ko lang yung life experience ko diyan. Nung bata pa ako, guys, diyan ko na talaga nakita yung yung kahalagahan ng pagtatanim. So, eto, meron kaming maliit na nyogan sa probinsya, sa Bicol. Yun. Napakagandang lugar sa probinsya namin. Nung bata pa ako, sinama ko ng lolo't lola ko. Nagtanim kami ng nyog. Hukay. Pagkakaalala ko, dapat lampas hanggang tuhod yung yung hukay mo bago mo itanim yung nyog, yung laya. Yun yung ginagataan na nyog. Tapos yung may bunot pa siya. Ibababad nyo lang yun sa ilog. Hanggang sa kapag lumabas na yung yung sprout nun, may lalabas yun na parang maliit na, may lalabas yun na parang palapa ng nyog, parang tubo niya. Yun, pagka gumano na yun, pwede na yung itanim. So ayun, doon na tayo sa humukay, tapos meron na tayong nyog, meron na siyang tubo, tatanim mo. Ngayon, tinanong ko dun sa lola ko, sabi ko, kailan to tutubo? Kailan natin to magiging nyog? Yung mga sobrang tatayog na nyog ba? Kasi pagka nagbubunga na, ang ibig sabihin nun, aani na, meron na tayong pwedeng ibenta. Pwedeng maging nyog na panggata, pwede rin pang kopra. Yung ginagawang oil, yun. Kopra o kaya nyog na panggata. So sabi ng lola ko, mga 6 to 7 years. Pagkakaalala ko, pa lang ako nun, elementary pa lang yata ako nun. Grade 3 o grade 2. So sabi ko, tagal pa nun pero wala, ginawa ko pa rin. Kumbaga, nagtanim pa rin kami ng lola ko. Siguro mga naka-20 yata akong tanim ng nyog nun. Kasama yung lola ko. Kinalat-kalat lang namin. Tapos, after nun,
Fast forward, high school na, yung tinanim ko guys, yung tinanim ko na yon dun sa lupa namin na yon, sa nyoga namin na yon. Malaki na sila. Kumbaga, umaano na, tumutubo na. So, ang sabi sa akin ng lola ko, nyog mo yan. Ikaw ang nagtanim yan, sa'yo yan. Kumbaga, doon ko nakita na yung effort ko dati, nung bata pa ako na nagtanim ako ng nyog, tapos nung lumaki siya, may karapatan akong mag-demand ng bunga nun kasi ako nagtanim nun eh. Di ba? Nung araw na nung bungahan, araw na ng pag-ani, meron akong karapatan. Meron akong karapatan na kumuha ng bunga nun kasi nga nagtanim ako ng nyog eh. So yun, yung ganun ko siya na-realize nung high school na ako, dun talaga nag-sink in na worth it kapag ka nagtatanim ka talaga. Kumbaga, ano yun eh, instant pera din yun guys. Kumbaga sa isang nyog, sa isang puno ng nyog, ang daming nyog nun ha. Kumbaga, sa ilang sako ka na, makakadalawang sako ka na, magkano na rin yun, lampas 1,000 na rin yun pag pinakilo mo. So, ayun. Kumbaga, ganun ka-importante yung pagtatanim. No? So, meron kang resultang aanihin pagka nagtatanim ka. So, yun, example ko lang yung pagtatanim ng nyog ha. Ganun lang yung pag-ano ko doon. Pag-explain ko doon. Ikaw na bahala kung ano yung mga tinanim mo, tapos mga tinanim mo or itatanim mo, tapos after mga ilang years magbubunga. Kaya basta yun, ganun yun. Ilang years mo, hindi yun instant eh. Yung pagtatanim, hindi yan instant na yung biglang meron na agad. Hindi yung ganun. Hindi mo ma-appreciate yun kapag yung pagtanim mo, gusto mo, kunin mo agad. Hindi yun ganun. Ano yun? Delusional na yun. Masyado ka ng hindi realistic yung ganung klase. So, yun, share ko lang. Yun yung doon ko na, yun lang yung realization ko dun sa pagtatanim. Meron kang tinanim, meron kang aanihin. So, pag nagtanim ka ng mabuti din yung aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masama, edi masama din yung aanihin mo. Pero hindi naman porke nakakapagtanim ka ng masama, hindi ka na pwedeng magbago, di ba? Kapag alam mong gumagawa ka ng masama, mag-transition ka na agad. Gumawa ka na rin agad ng mabuti. After nung alam mo ng masama tutuloy mo pa. Syempre, pagkatapos pagka-realize mo ng masama yun, tingin ko alam mo naman na gumagawa ka talaga ng masama Mag-transition ka na agad ng mabuti para kahit papano, 'di ba? Magiging mabuti din yung resulta mo. Hindi ka na babalikan ng karma. Hindi ka na babalikan ng masamang ginagawa mo. So, ayun, ganun lang gamutin yung mga no effort. Ayan, tulad ng bad, masama, hindi ka nag-e-effort. Di mag-effort ka na bigla para meron ka na tinatamad ako. Ganito na ako, ilang taon na ako tinatamad. Di, bumangon ka na. Puta, gumalaw ka na. Maghanap ka na ng trabaho ha. Habulin mo na yung pangarap mo kasi hindi mo na yan. Sino maghahabol niyan? Ibang tao? Hindi yung ganun. Ikaw maghahabol niyan. Ikaw kikilos diyan. Kaya ako, rin ako sa mga taong kumbaga alam kong hinahabol nila yung pangarap nila. Lalo na sa work ethics. Pinapanood ko talaga kung paano sila magtrabaho kasi hindi dahil binabantayan ko sila, kasi na-adapt ko yung work ethics nila para makuha ko din yung work ethics nila. Kumbaga, consistent sila sa ganito. Kaya ko din yun. Di ba? Kumbaga, hanggang sa maging ganun na rin ako. Kumbaga, ganun ko siya kumbaga, humahanga ako sa ganun, yung malulupit ang work ethics. Yung mga malulupit gumalaw. Kasi gusto ko maging ganun eh. Kumbaga, kung malupit kang sa trabaho mo, malupit ka sa ginagawa mo, tapos gusto ko yan, pag-aaralan ko yan, magpapaturo ako sa'yo. Friends mo, tuturo mo sa akin, so syempre, papakisamahan mo din. Ganun din sa tao. Kapag pinakisamahan mo ng mabuti yung tao, bibigyan ka rin niya ng mabuti. Diba? Kung mabait ka dyan, edi mabait sa'yo yan. Kung masama ka dyan, malamang masama sa'yo yan. Kung papakitaan mo ng masama yung tao, talagang sasalbahihin ka rin yan. So, ayun, mas maganda kung
piliin na lang natin maging mabuting tao. Makisama tayo guys, napakadali lang nun. Oo, minsan may mga bad times ka na, bad trip ka, di ba? Pero, minsan may bad trip na di ba, na pwede mo naman lang din alisin kumbaga, baguhin mo na agad, kumbaga, bad trip ka ngayon, tapos mamaya, naka-encounter ka, medyo masama yung pagkaka-release mo. Mamaya, ayusin mo na lang ulit yung mo kasi, wala naman perfecto guys. Hindi naman lahat palaging good vibes Minsan may bad trip din talaga guys. Natural yan. Baga ibabalik mo lang, itatransition mo lang sa good vibes. Piliin natin maging goods, di ba? Huwag natin yan. Kung ikaw naman, gumagawa ka ng good, maayos yung ginagawa mo. Tapos ang binalik nila sa'yo, bad, dun pa lang panalo ka na Kumbaga, panalo na ka na kasi wala na mawawala na tong tao sa buhay mo kasi mawawala na tong tao na to sa buhay mo, tapos ako din, ikaw din na gumagawa ng mabuti, mawawala ka din sa buhay niya kasi distansya na, di ba? Huwag ka na dito kasi mawawalan siya ng tao na marunong magbalik ng mabuti, di ba? Ako naman, nawala ka sa akin na ikaw pala, kahit gawan kita ng mabuti, hindi mo ako gagawa ng mabuti, mas maganda, lumayo ka na lang sa akin. Kasi, hanggat maaari, pinipili kong wag maging salbahe. Pero, hindi naman porket pinipili kong hindi maging salbahe, hindi ako pwede maging salbahe, hindi yun ganon. Meron din akong, may masama din ako, kumbaga pinipili ko lang maging mabuti. Yeah? Kasi nga, ayoko nang pangit maging masama talaga kung kung gagawa ka lang din ng masama, hindi worth it ng energy So kung ayaw mo akong tigilan, kung sasalbahihin mo ako, tapos ayaw mo akong tigilan, i-expect mo, sasalbahihin din kita or mas much better. Dalawang option yan. Magiging salbahe tayo sa isa't isa or didistansya na lang tayo sa isa't isa. So, mas maganda yon, dumistansya na lang tayo sa isa't isa, dumistansya na lang ka na lang. Kung meron ka mang kakilala na hindi kayo okay, nagsasalbahihan lang kayo, dumistansya na lang kayo sa isa't isa. Kaysa naman magsama pa kayo. Toxic yan wag mo na lang masyadong, kung di mo maiwasan, edi, konting professionalism, kausap mo, kung sa trabaho mo, mag-usap kayo about sa trabaho, kung sa iba, tapos sa palabas ng trabaho, di wala, distansya. Diba? Hindi mo naman kailangan pakisamahan Kung masama nga sa'yo, hindi mo na kailangan pakisamahan yun. Kung masama siya sa'yo, sa kabila ng pagiging mabuting mo sa kanya, maganda yung intention mo, hindi mo nakawalan yun. Hindi na natin makokontrol yun Kumbaga, ganun siya Hindi niya na-appreciate hindi niya tayo na-appreciate Hindi niya na-appreciate yung good intention natin. Sa lahat yon, sa lahat ng kaibigan, makikilala natin, makakasama natin, hanggat maaari, ganun na lang. Kasi, wala hindi natin, pangit din kasi yung ganun. Kumbaga, ayoko sa buhay yung ganun. Kumbaga, hindi rin naman maganda kasama yung ganun. Guys, sa tingin ko naman, lahat ganun Kumbaga, pero kayo, kung gusto nyo ganun yung trip nyo, kayo, bahala kayo dyan. Kumbaga, para sa akin lang, opinion ko lang, ganun lang. So ayun, magtanim lang tayo, keep planting sa career. Keep planting sa career, keep planting sa career natin, mag-aral tayo. Mag-aralan yung career natin, palagi ko sinasabi yan, mag-excel tayo sa career natin. Kumbaga talagang, natin yan. Kapag aralan natin hanggat maaari. Kahit maliliit na, ulit, maliliit na knowledge o pag-aaral dyan sa career na yan. Pag nagpatong-patong yan, lalaki din naman yan. Tapos, sa financial, magtanim din tayo sa financial natin, mag-invest sa mga lupa, sa gold, sa mga nag-earn ng pera natin, kapera natin, mga MP2, mga ganon. Insurance, sakto lang, insurance. Insured yun Insurance yun. Yun, mga nag-earn ng pera natin. Business, yan, mag-invest din tayo sa business. Gusto mo mag-business or meron kang kakilala na mapagkakatiwalaan naman. Marunong sa business, may background sa business, nagtanim na sa business, tapos marunong na sa business, pwede tayong makisali dyan, pwede tayong makisapi dyan.
So yun, ganun lang yun. Kumbaga, tanim lang ng tanim. Tapos sa tao din, syempre, magtanim ka rin ng mabuti sa tao, mabuting maayos na pakikisama sa tao para maging okay din yung ano, di ba? Resulta. Connect lang yan eh. Good is to good, bad is to bad. Bad, pwede siyang maging good naman. Equals good na rin. Bad is to transition ng good, equals good. Magbago ka. Kung wala kang effort na tao, magbago ka na. Mag-effort ka na. Kumbaga, baguhin mo na yung buhay mo. Boring yan eh. Yung wala kang ginagawa, saan ka pupulutin yan? Maging ano ka lang. Ano natin, kumbaga, abutin natin yung kakayanan natin bilang tao. Magtanim tayo na magtanim hanggang sa kumain na tayo ng mga resulta sa mga pinagtatatanim natin, sa mga pinaggagawa natin. So yun, mas masaya yun. Mas masaya mabuhay, mas makabuluhan mabuhay pag ganun. So yun. Ayun yung ambag dito sa topic natin. Kayo guys, paano ba kayo nagtatanim? Paano ba kayo nagtatanim ng kung ano man? Tapos ano ba yung mga naging resulta? May mga good ba kayo na naitanim, tapos naging good na resulta? May mga bad na ba kayong naitanim, tapos naging bad din yung resulta? Ako may mga ganun din ako nangyari guys ha. May mga ganun din ako nangyari. May mga ganun din pangyari sa buhay ko. Normal lang yon. So yun. Comment down below guys kung gusto nyong i-share yung experience nyo about that. Babasahin ng mga tropa natin para mamulat tayo na ganun. Kumbaga, makita nila na, ganun talaga. Pag nagtanim ka, may aanihin ka. So, ayun. Ganun pa rin guys. Get that though. Get fit and rich. Adios. Bye-bye.